Yes, mamaya hopefully makausap din natin yung counterpart ni Senator Win Gatchalian, si House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing. Tanungin natin dahil meron silang bagong schedule na December 28, 29, I mean, December 29, doon ira-ratify yung kanilang report patungkol nga po dito sa 2026 national budget. Di ba magagahol ang palasyo? Pero sabi naman ng Malacanang, hindi, kayang-kaya yan. Walang reenacted budget, di ba, sabi nila. Ayan. At kaugnay po niya, makakausap na po natin si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Good morning, Isa. Good morning, Nympha. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ayan, mga kapuso, dun po sa mga nakasubaybay sa atin sa ating YouTube account at sa Facebook account, mapapanood din po si Senator Gatchalian dahil naka-zoom tayo. Yes. Senator, kagad po muna siguro yung tungkol po sa sinasabing ito naka-live stream nga kayo first time sa kasaysayan. Pero ang binantayan kasi dito yung mga hard na pork barrel yung mga infrastructure budget, kanyan. Siniguro po ninyo na lagi pa ulit-ulit po kayo, siniguro ninyo na wala nang puwang yung mga insertions, yung overpricing na masasamantala. But ang puna po, pinalakihan naman daw po ninyo yung budget para sa soft pork kagaya ng MAIFIP, AIC, so Assistance to Individuals in Crisis, yung mga ayuda programs na pwede pa rin samantalahan at maging pork ng mga mambabatas. Ano pong tugon ninyo dito, Senator? Oo. Nympha, Isa, tatlong bagay ang gusto kong sabihin. Unang-una, dahil ito ay open BICAM, nakita natin lahat ng mga inaamendahan, tinatanggap o hindi tinatanggap na mga mungkahi o proposals ng ating mga mambabatas. At dito rin natin nakita itong mga mungkahi na dagdagan yung medical assistance at yung assistance to persons in crisis o yung AICS. At iba pa, marami pa dyan. No? Nakita rin natin yung pagdagdag sa school buildings, pagdagdag sa zero balance billing, pagdagdag sa agriculture, pagdagdag ng pondo ng Coast Guard. So, marami hong dinagdag na mga pondo para matugunan natin yung mga problema natin, lalong-lalo na sa edukasyon at sa health. So, ang punto ko dito, may mga bagay na dapat rin nating bigyan ng malaking pansin at pagpupuri dahil nadagdagan yung pondo ng education, nadagdagan yung pondo ng health, lalo na sa zero balance billing at sa specialty hospital. Pero ang mahalaga dito, naging transparent. Alam natin kung sino ang mga nag-propose, bakit pinropose, at pinagdebatihan to, hindi madali yung pagtanggap ng mga proposal, pinagdebatihan talaga. So, maganda ito dahil magiging accountable. Ngayon, ang Kongreso at ang Senado dahil sa malinaw na itong mga programang ito ay natanggap. Pangalawa, ito ay medical assistance, no? Yung MAIP. At itong medical assistance, pupunta ito diretso sa tao. Hindi ito mananakaw, hindi mabubulsa, hindi pupunta sa wallet ng mga politiko. Ito ay diretso sa tao. In fact, kagabi, sa Christmas party namin dito sa Valenzuela, maraming mga kapitan nagtatanong, Senator, mawawala na ba yung medical assistance? Dahil maraming lumalapit sa amin at rini-refer namin to sa mga ospital at sa DOH. So, ang ibig sabihin, nakakatulong to sa taong bayan at diretso ito sa taong bayan. Kaya, malaki ang maitutulong to dahil nga ang ating ospital punong-puno, mga DOH hospitals punong-puno. Dito lang sa amin sa Valenzuela, almost 200% yung capacity namin. At pumupunta yung mga kababayan natin sa private hospitals. At dito papasok naman itong medical assistance at iba pang mga tulong na pwedeng maibigay sa kanila. So, masasabi niyo po, kung kayo personal po natatanungin, satisfied, kontento po kayo sa naging trabaho po ninyo sa BICAM at masasabi niyo po na malinis, di ba? Yung inyo pong mga nailatag. Kasi ang budget, napakadaming aspeto to. Meron kang education, may health, may agri, may defense, meron kang transportation, mayroon kang public works, meron kang social services. Napakadami. Talagang napakahirap na halos imposible na magkaroon ng perfect budget dahil ang daming pangangailangan pero kukonti yung pondo. At pinaprioritize natin ngayon kung ano yung mahalaga para sa tao. At kaya nga, itong mga programang ito, lalo na sa education, ito ang pinakamataas na budget na makukuha ng education sector. Almost 1.3 trillion. Almost 4.5% of our GDP. At ang recommendation nga ng
United Nations 4 to 6%, tayo tinaasan pa natin to 4.5. So maganda ito dahil matutugunan natin yung mga problema natin sa edukasyon. Opo, pero papaano nyo po makukumbinse yung ilang mga grupo kasi may mga nagsasabi na may red flags pa rin talaga itong nalatag na Particularly yung sa MAIFIP daw Yes, po na oo. pinalakihan. Yun nga Magkano po, na, pork sir? barrel, di ba? 51 billion pesos sir yung MAIFIP. Yun daw po yung panibagong pork. Pero yung mga red flags naman sa DPWH, lahat natanggal na. Kung matatandaan natin, 6 na red flags yun. Tinanggal lahat ng committee at ng Senado. So may malaking improvement naman, in other words, no, sa mga ibang aspeto. Pati yung sa farm to market road, sa irrigation, lahat ngayon may coordinates na, kaya hindi na ito magiging ghost project o hindi na magiging substandard kasi mapipinpoint na kaagad. At ito, tatali ito doon sa ginagawang infrastructure transparency portal. So dito naman sa mga komponento ng mga grupo, kami ay handang makipagtrabaho sa kanila para makita yung mga issue at kung paano pa ma-improve yung ating healthcare system. Sa akin pananaw bilang chairman ng Finance Committee, hindi natin masosolve yung problema natin sa healthcare sa Finance Committee. Dapat matignan ito ng Health Committee. Kaya meron tayong Health Committee para kabuuan ang tignan nila. Dahil kung titignan natin lang yung isang aspeto sa budget, hindi natin makikita isang aspeto. Bigyan kita ng konkretong halimbawa. Pinag-usapan namin ito ng malalim. Yung medical assistance o yung MAIP, binibigay yan sa mga private hospitals at sa mga kababayan natin na pumupunta sa private hospitals. Dahil ang ating government hospitals punong-puno. Dito sa Metro Manila, nakita ko yung datos, almost 300%. Ngayon, pagpupunta ang isang pasyente sa government hospital, mag-aantay pa siya ng 2 buwan o 3 buwan para makakuha ng surgery. So, ang ginagawa ng pasyente, pupunta siya sa private hospital. Pero pagpunta naman niya sa private hospital, ginamit yung PhilHealth, sasabihin ng PhilHealth, hanggang 40% lang ang pwede namin bayaran. So, dito na papasok itong medical assistance para madagdagan o mabayaran lahat. Kasi hindi naman niya kasalanan na punong-puno yung government hospitals natin. Opo. So, dapat, ang punto ko dito, tignan natin yung kabuuan. Na wag lang yung PhilHealth, wag lang yung medical assistance, wag lang yung zero balance, pati yung supply side, yung overcapacity ng ating mga hospital. Dahil kung dadagdagan natin kapasidad ng ating mga government hospital, hindi na siya pupunta sa private hospital. Ayan. Opo, Senator, kasi dito po sa MAIFIP, yung dating kalakaran, current kalakaran, nakakapag-issue ang mga senators and congressmen ng guarantee letter, kaya sinasabing ito ay patronage politics. So ano po ang mechanism, Senator, dito sa MAIFIP? Kasi nung last week po na na-interview namin dito si Senator Lacson, nagagalit siya dahil dun sa pinalobo, pumayag po ang Senate panel doon sa Bicameral Conference Committee nung i-assert ng inyong counterpart na lakihan yung pondo. Kasi sabi niya kung walang safeguards, hindi siya pipirma. Hindi siya Pero pipirma. eventually, napahinuhod po siya o Napakalma. napaliwanagan. So ano po yung paliwanag at ano yung naibigay na guarantee na hindi ito mauuwi sa patronage politics, Senator? Dalawang bagay. Sally Idsa. Si Senator Lacson, talagang binabantayan niya itong mga iba't ibang programa. Kaya nagbigay siya ng isang, ang tawag ko, anti-political patronage provision. Opo. Na bawal makialam ang mga politiko pagdating sa distribution at sa implementation ng programa. At hindi lang to para sa medical assistance, sa lahat ng social services ng ating gobyerno. Kaya ako, sangayon ako sa kanya na dapat wag makialam yung mga politiko para hindi ma-politicize. So ibig sabihin hindi na po kayo mag-i-issue ng guarantee GL, letter? O- Actually, pangalawa, yun ang sasabihin ko. Dapat Opo. ang DOH, diretso na sa tao. For example, kung may nag-request na pasyente, diretso na sa kanila yung pagbibigay ng impormasyon. Wag nang padaanin sa politiko. Kasi sa pagkaalam ko, dumadaan pa sa politiko. Diretso na lang sa pasyente. Kaya ang DOH rin, sila rin, baguhin rin nila yung kanilang sistema para diretso na sa mga tao yung dapat yung guarantee letter o yung dapat nilang makuha. Buti po Kasi nabanggit hindi niyo, Senator. Hindi ko nakikita yung dahilan para padaanin pa sa mga politiko. Diretso na sa tao yung kanilang hinihiling o yung guarantee letter. Opo, pero buti nabanggit niyo po yan, Senator Gatchalian, kasi may iba naman kasing mga kababayan natin na kaya lumalapit sa mga kongresista, sa mga senators, senador, kasi nahihirapan din po sila sa DOH. Tama.
'Di ba? Ang Tama daming ka mga dyan. prosesong hinihingi or mga documents na hinihingi sa kanila na nakakapagpabagal ng pagbibigay dapat ng agarang tulong. Tama ka dyan, Isa. Yan ang exactly sinabi nung kapitan namin kagabi. Dalawa sila. In fact, marami akong kausap no, kasi Christmas party. Pero yan yung mga isa sa mga topic na napag-usapan. Yeah, exactly. Yung kung anong sinabi mo, yun rin yung sinabi nila na dahil pag pupunta pa sa DOH, malayo yung DOH o pupunta pa sa ibang opisina ng DOH, malayo, maraming hiningi na proseso. Kaya yung iba, napipilitan po lumaman. Actually, ang unang pupuntahan nila, mga kapitan. Kasi lahat ng lugar natin may barangay hall. Sa kapitan naman, rini-refer sila sa politiko o rini-refer sila sa DOH. In fairness, sa mga kapitan, kung saan makakatulong, doon nila rini-refer. May rini-refer nga sa akin. Madalas akong nakakakuha ng text sa amin mga kapitan. So ako naman, pinipilit kong tulungan, rini-refer ko naman sa DOH. So tama ka dyan, may ganyan na issue rin. No? Kaya kaya nga sinasabi ko, hindi lang natin tignan yung medical assistant budget. Tignan natin yung kabuuan. Kasi ang aking pananaw dyan, dapat ayusin yung sistema. No? At ako, aminado ako na eventually, sabi nga, kung napakinggan natin yung debate sa BICAM, napakaganda at pagdating dito sa MAIP. Sinabi ng ating mga conferees, si Senator Lauren in particular, kung may perfecto tayong healthcare system, baka hindi na natin kailangan itong medical assistance. Kung may perfect tayong healthcare system. Pero hindi pa perfect ngayon No, marami pa tayong dapat ayusin. Kahit PhilHealth, napakalaking pondo na pero kaya nila bayaran 40% pa lang. Bakit hindi nila kayang bayaran lahat? So, Senator, Opo. So ang punto lang naman natin, dadating rin tayo doon sa perfect healthcare system. Pero dapat mapag-usapan mabuti yan. Ayusin na kaagad pagdating ng bagong taon para dahan-dahan natin magkaroon tayo ng transition dito sa tinatawag nating loosely, perfect healthcare system natin. Sabi nga nang nag-comment dito sa ating Facebook Live, take note po halos lahat ng hospitals understaffed and underpaid yung mga personnel. Isa rin po yung senator sa mga dapat din tingnan, di ba? Correct. Kasi tama ka dyan, Isa. Ako kasi madalas akong umikot dito sa Valenzuela kaya meron akong on-the-ground experience. Even yung mga dito sa Valenzuela Medical Center, isang DOH hospital, talagang punong-puno. Marami sa aming mga kababayan, kung meron silang, let's say, papa-opera o CT scan, puno sila, pupunta sila dito sa may Allied Medical Center, isang private hospital dito. At dyan silang magpapatingin. Pero, obviously, mas mahal itong Allied Medical. At dito na pumapasok itong mga medical assistants. And then, Senator, dahil, tama ho ba, yung MAIFIP, ano yun, ipapasok sa PhilHealth o part of it ay sa PhilHealth? Ngayon ang PhilHealth iba, no? Iba ang pondo ng PhilHealth, lumaki nga, no? 113 billion pesos. So 113. first time in history na nakompleto yung remittance sa PhilHealth itong taon na ito, about 60, I think 60 plus billion. So first time 'yun, no? Dahil nga nailipat yung na-save natin sa overpricing sa PhilHealth. Ayun, So po. ang punto ko lang isa at Sir Ninfa. Ako ay sang-ayon doon sa mga grupo, sa mga health advocates na dapat tignan kabuuan yung ating healthcare system. Sang-ayon ako sa kanila. At sang-ayon ako na magkaroon tayo ng isang strategiya o roadmap para umabot tayo dito sa yung rules-based healthcare system. Yung tinatawag nating rules-based healthcare system. At sang-ayon rin ako, tsaka yung rights-based healthcare system. Sang-ayon rin ako na ang ating end goal ay rules-based at rights-based healthcare system. Pero kailangan natin mapag-usapan yan. At humingi nga ako ng tulong kay Senator Risa bilang chairman siya ng Health Committee na umpisahan natin yung pagtingin kasama ng the Finance Committee para tingnan natin paano tayo umabot doon at maiayos na natin kaagad. Sir, ako isang tanong na lang dun dito sa issue ng pondo para sa kalusugan. Tapos punta po tayo, Senator, dun sa infrastructure kasi yun yung nandun yung yung lundo na ayaw nating maulit yung anomalya sa flood control scam. So, Senator, dahil po doon sa pinalakihan ng pondo para sa PhilHealth, meron pang 20 billion na nakaltas kasi doon sa presyo ng construction materials ng DPWH, inilipat na sa PhilHealth. Sorry, allocated siya. Magiging nakikita kong record, 129.5 billion pesos para sa PhilHealth. With that amount po, ano yung expected naman sa PhilHealth? Ano yung mandate sa kanila? Napakagandang tanong yan, Nympha. Sabi ko nga, yung presidente ng PhilHealth,
ang pinakamasarap na trabaho sa buong Pilipinas. Gagastusin niya lang yung perang yan. So, kung kaya, kasi ngayon, kung nasundan natin yung hearing, nagkaroon kami ng hearing dyan sa PhilHealth, sabi nila, kaya lang nila sagutin up to 30 to 40%. Pinakamalaki na 50% ng billing natin. No? So, kung ikaw ay mga kababayan natin, pupunta ka sa isang pribadong hospital, gagamitin mo yung PhilHealth mo. Kaya lang bayaran ng PhilHealth up to 40%. No, meron ka pang out-of-pocket expense na 60%. So, yung 60% na yun, punta ka sa DOH, pwede kang pumunta sa mga politiko, pwede ka rin pumunta sa mga NGOs para matulungan ka. So, ang punto ko, ang PhilHealth, dapat rin ayusin nila yung kanilang sistema at palakihin yung pwedeng ibayad sa mga private hospital. Sa government, wala na tayong problema. No? Kasi actually, sumabay yung pagtaas ng PhilHealth, zero balance billing at medical assistance. Sabay-sabay yan tumaas dito sa 2026 budget. Kaya wala na tayong problema sa DOH hospitals or local government hospital. Ang problema natin sa private hospitals, dapat taasan ng PhilHealth yung kanilang pwedeng bayaran sa mga private hospitals. Tsaka sir, Tama. ayusin din nila yung kanilang mga issue kasi may allegation din dyan ng katiwalian di ba yung sa buhatan. May mga investigasyon na nasa buhatan ng PhilHealth at saka yung mga private hospitals at may private hospitals, may ghost patients o kaya pinalolobo yung sinacharge sa PhilHealth, hindi ho ba? Iyon, iba pang usapan yan. No? Opo. Kasi nga, kaya mahabang usapan to. Hindi lang natin pwedeng tignanin yung medical assistance. Dahil kung tatanggalin mo yung medical assistance, si PhilHealth naman hindi gumagana, saan pupunta yung mga kababayan natin? Diba? Pero So yung- yun, kaya nga sinasabi ko, hindi ako tumututol doon sa mga sinasabi ng ating mga iba't ibang grupo. Ang aking punto, tignan natin itong pangkabuuan at handa kami makipagtrabaho sa kanila this coming January para maiayos natin yung buong healthcare system. Apo. In short, kasi merong open letter si Doc Tony Liachon na isa sa mga health advocate, and sinasabi niya, ang panawagan niya sa presidente para daw magkaroon ng most meaningful Christmas gift sa mga Pilipino, i-abolish yung MAIFIP. Kayo po, Senator Gatchalian, your thoughts po? Iniisip ko kasi kung i-abolish natin yan at ang PhilHealth pareho pa rin ang patakbo, saan pupunta ang ating mga kababayan para kumuha ng medical assistance? Kagaya ng sinabi ko dito, ako nakikita ko ito dito sa amin sa Allied Medical Hospital. Ang nababayaran nila up to 40%. Yung 60% saan sila pupunta? Pero pag pipilitin naman natin sila pumunta sa DOH hospital, mag-aantay sila ng 3 buwan para makakuha ng surgery. So, kaya dapat balansehin rin natin at tignan natin pangkabuuan. At siguro, aabot tayo. Siguro by 2027 or 2028, pwede nang pag talagang maayos na, meron na tayong perfect healthcare system. Kaya nang soluhin ng PhilHealth lahat. Then, yun ang pinakamaganda. And then Senator, yung pong sa basta dun sa pondo para sa health, ang challenge diyan sa implementation na nagawa na ng Kongreso yung obligasyon na pondo Yes, na tama. sapat. So sa Correct. implementation yung babantayan po. Tama. Ulitin ko, no? Tumaas ang zero balance billing, tumaas ang PhilHealth pondo, tumaas rin yung medical assistance na pondo. So lahat yan tumaas, hindi nagbabaan o hindi So ang challenge ngayon sa DOH kay Secretary Herbosa, pagganahin niya lahat 'to. No, dahil tapos na yung trabaho ng Kongreso sa paglalaan ng pondo, dapat pagganahin niya naman. At again, open kami sa DOH, sa mga iba't ibang grupo, sa health advocates para pag-usapan natin paano ba natin ma-achieve itong perfect rights-based, rules-based healthcare system natin. Ayan. And then, Senator, yung sa flood control scam, kasi nanggaling yung pong kinamkam ng mga kawatan, doon po sa pork barrel na ang tinawag nito mga nakaraang taon pala apparently ay allocables. At nanggaling din po doon sa mga insertions at unprogrammed appropriations. Ano po yung guarantee na itong 2026 national budget na inyo pong inaprubahan sa Bicameral Conference Committee ay malinis doon sa ganung pagkakataon na napapasukan ulit po ng mga mangangawatan? Ako magagaranti ko na lahat ng infrastructure projects natin ay meron ng mga coordinates, meron ng station numbers, meron na rin mga local government resolutions. So importante itong mga local government resolutions dahil 'di ba nung nag-iimbestiga maraming lumalabas na local government, sinasabi nila ay hindi namin alam, meron palang ganitong projects. So lahat itong mga projects na sinasuggest ng iba't ibang mga
kasamahan natin ay meron ng mga resolution. So maayos na ito in order. Talagang iyan din isang dahilan. To be honest, yan rin isang dahilan kaya na-delay dahil Opo. inaayos talaga ng mabuti. Hopefully by next year, mas maaga-aga yung ganitong pag-aayos. Pero marami talagang birth pains para masigurado natin na hindi mawawaldas ang pondo na inilaan ho natin. And then yung mga projects ho kasi, mga infrastructure projects, di ba, in-overprice kasi daw para maibigay yung komisyon na hinihingi ng mga proponents, yung mga di umano Mga ng bisyong mambabatas. senador, congressman, o mga taga DPWH din. Yun hong mga infrastructure projects ng DPWH na siguro na ho ba? At saka siguro pati mga farm to market roads at infrastructure projects ng iba pang agencies na siguro ho ba, Senator, na hindi po overpriced dito sa budget na itong ipapasa ninyo? Well, kaya tumagal ng BICAM isa sa dahilan kaya naantala yung BICAM dahil nga doon sa overpricing. Kaya kung nasundan natin, dahil nga firm ang Senado na tanggalin yung overpricing. At tama naman yun. Diba? Bakit mo naman ba aproban yung budget kung may alam mong overpricing? So firm. At yan ay nakuha namin nung pagdinig namin nung DPWH hearing. Kaya napakahalaga yung mga pagdinig, yung mga hearing. Dahil doon lumalabas yung mga detalye. At nung binigay sa amin yung computation, yun ang in-apply namin doon sa budget. Kaya lumabas yung 45 billion na overpricing. Pero aminado rin ng DPWH, masyadong general yung binigay nila. Kaya sabi rin ni Secretary Dizon, at humingi rin siya ng paumanhin, na yung binigay niyang datos sa amin o formula, masyadong general at mayroong mga projects na hindi mai-implementa dahil general yung binigay. Kaya rinipaso ulit yan, dito kami na-delay, nung rinipaso yan, lumabas na nakasave tayo ng 20.7 billion pesos na linagay natin sa PhilHealth. Ang tinutukoy po ni Senator Gatchalian, yung, di ba, nagkaroon ho kasi ng apila si Secretary Vince Dizon na ibalik yung 45 billion pesos na tinapyas ng Senate doon sa DPWH budget dahil nakita po ninyo yung overpricing. Yes. O nag-appeal siya doon. And then sabi niya, nagkamali daw ng computation ng Senado. Nung sinabi niya yung Senator Gatchalian, kako, magagalit ang mga senador nito. Sasabihin mo mga senador na Tama, hindi kami nagkamali. Mali yung binigay. Actually, hindi rin mali yung binigay nila. Masyadong general yung binigay nila. Actually, hindi naman sila nagkamali. Nagbigay sila ng formula. Alam ko kasi ako nag-apply ng formula eh. No, in-apply namin yung formula. Ako at yung team namin in-apply. Ako personally, binakbalikan ko ng many times yung formula na yun. Nasabi ko, kampante ako pwedeng i-apply. Pero aminado rin sila, yung DPWH, masyadong general. Ibig sabihin, pag sinabing general, hindi nila linagay doon yung logistics, hindi nila linagay yung source ng materyales. So, nung nag-hearing na kami, nakita nila na maraming hindi ma-implementa, bumalik sila. Sabi nila, pasensya na kasi masyadong general yung binigay. Magbibigay sa kami ng mas detalyado pang computation. So, ang ending, tama ho ba, Senator, from 881 billion pesos na Malacanang proposal para maging budget ng DPWH, naging 529.6 billion na lang kasi binawas yung 255 na supposedly ay para sa flood control, tapos pero binawas yes, yung sa yeah. overpricing. Opo. Tama. Senator, ito ho, yung sa Farm to Market Road, kasi sinubaybayan po namin yung sa Bicameral Conference Committee deliberations hanggang madaling araw. Yung sa Farm to Market Roads, merong 8.9 billion pesos na naging issue kasi yung listahan po na inyong tinanggap at inaprubahan, binawi ng DA. Sabi, palitan ng panibagong listahan. So, di ba nagtanong kayo, nagtanong Senator Kiko Pangilinan, Senator Lacson, teka muna, saan nanggaling yung bagong listahan? May naaprubahan na kayo. Bakit nag-a-appear na panibago? Ang naging resolution, Senator, ay kayo na nga po ang magsabi. Well, in fact, isa yan ang kagandahan dito sa Open BICAM. Lahat nakikita na nyo. No, lahat naiintindihan, naririnig. Dati, to be honest, 2 tao lang nag-uusap. Dati masusurpresa na lang po kami. Oo, kahit ako before, minsan nagugulat na lang ako na may ganyan. No, at hindi mo maintindihan kung bakit hanggat magtanong ka. Ngayon, lahat maintindihan mo na. At makikita mo na to the last centavo kung ano yung mga proposals na dagdagan ng Bicameral Conference Committee. So, sa totoo lang, ito tama si Senator Laurent, nakaka-frustrate na yung mga ehensya, huling araw na may mga request pa rin. Ako, ang dami ko nakuhang ganyan. Sa totoo lang, iba't ibang ehensya, CHED, meron ako nakuha sa DepEd, meron ako nakuha sa
sa DOST, ang dami ko nakuha ganyan. Hindi ko na inaano kasi binabasa ko muna, ito ba ay kailangan na kailangan? Kung di naman kailangan, next year na lang, di ba? So, yung Department of Agriculture nagpadala sa atin, ang nasabi nila sa committee na yung 8 billion na farm to market road, walang approval ni Secretary. At yung nag-approve niyan ay pinaalis niya na. Pinatalsik niya na sa Department of Agriculture. Dahil Medical leave daw kasi si Secretary Laurel. yes, Nung nagbigay siya pinadala ng yung listahan na walang approval. Sabi ni Yun lang. Secretary, paano ko naman i-implement itong mga farm to market rules kung hindi ko inaprubahan to? Diba? Baka walang kwenta o hindi sang-ayon o hindi effective itong mga farm to market rules. So nagpadala siya. Official to Apo. May sulat niya, may letterhead. At nung ina-analyze namin ni Senator Kiko, sabi namin, sayang naman kung ako man secretary, tapos bibigyan mo ako ng farm to market roads na hindi ko ma-implement, sayang, no? Sayang yung pondo. Kaya doon sa Open BICAM, pinresenta yon, sumang-ayon naman, at sabi nga namin, ibibigay na lang natin sa mga, dahil marami yun, no? 1,000, libo na yun na listahan, ipopost namin sa website at ibibigay namin sa mga membro yung mga farm to market roads na binigay ng Department of Agriculture. So, magbibigay, kasi sir, hindi ho dumaan sa inyong pagdinig yung panibagong listahan. Hindi ho ba Yes. yung na-replace? Yes. So, paano po yun? Binibigay na lang ho ninyo yung inyong trust and confidence kay Secretary Laurel as to the veracity, legitimacy, at kung ano Yes. po man pong katotohanan ng projects. Ang ginawa ng committee at ng subcommittee on agriculture, si Senator Kiko, pinag-aralan namin lahat. Lahat yung may coordinates, lahat yun man yun ay merong pasok doon sa kanilang master plan. So, lahat naman yun ay pinag-aralan rin. No? So, hindi lang yung in-approve in toto. Kaya matagal, if you notice, ang tagal ng pag-uusap namin doon at kahit kami, hindi kami nagkakasundo-sundo tungkol dyan. Apo. Pero bandang huli, ang naging desisyon at kailangan gumawa ng desisyon, tanggapin na lang dahil sayang nga kung hindi naman magagamit ni Secretary Tio Laurel. Opo, pero may mga naging condition ho ba kayo? Kasi syempre, kayo po yung isa sa mga nag-reveal noon na may mga overpricing po sa mga FMR, sa mga farm to market roads. Yes. Ngayon po, nahahawakan na siya ng DA from DPWH. Meron po bang ginawang assurance man lang ang DA na, ay, wala kaming gagawing corruption dyan, wala na yung Saka anong overpricing safeguards? dyan, Yes. anong safeguards? Ang pinakamahalaga dyan, isa yung coordinates. Dati walang coordinates eh. Kaya yung budget pwedeng 1 kilometro, pwedeng pwedeng 1 kilometro, pwedeng kalahating kilometro, Pwedeng kaya ghost. pwedeng paglaruan pwedeng ghost. Ngayon hindi na pwede, nakasaad na doon yung exact length nung farm to market road. So ibig sabihin bago niyo isabit sa amin, sukatin niyo na. At kung yung sukat na yon ay kung alam niyo na, lagyan niyo ng corresponding budget na isasubmit sa atin. Opo. Sir, sabi ni Senator Lacson, in-expect po niya na inilaban ninyo sa BICAM yung hiningi niyang safeguards, one of which ay total farm to market road po na pag-uusapan natin, farm to market roads. Yung magkakaroon po ng oversight committee para mabantayan, ma-monitor po yung mga projects. Tama. Mayroon din kaming i-activate namin yung Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. Napaka-powerful itong committee pero hindi na a-activate in many years. So, itong Oversight Committee, activate natin para talagang buwan-buwan. No? Pwede nga, linggo-linggo. Magkakaroon ng oversight dito sa mga key programs ng gobyerno. So hindi lang tayo magkakaroon ng pagdinig pagdating na ng National Expenditure Program, buong taon magkakaroon na tayo ng oversight para matutukan natin mabuti yung paggastos. At hindi rin paggastos. Isa rin sa mga natuklasan namin, ang daming hindi nagagastos sa pondo eh. Oh. So hingi ng pondo ang ahensya, hindi naman nagagastos. O yung pinagagastosan, hindi naman maayos. No? So yun naman ang aming isang gagawin pagdating ng bagong taon. Apo. Senator Gatchalian, ngayon pong natapos na yung BICAM, ano na po yung aasahan natin ng ating mga kababayan? Although, nung mga nakalipas na araw nyo na-mention na po na by December 29, iraratify po ng Kamara at Senado yung Yes. inyo pong BICAM report. Meron pa rin po bang gagawing pag-uusap ang mga members ng BICAM? Kayo na po ang magpaliwanag sa amin. Oo, sa 28, babalik kami para permahan yung report. Pero wala na kaming mga meetings. So puro staff work na lahat to, reconciliation, binubuo na yung General Appropriations Act, yung tinatawag natin enrolled bill, binubuo na yon. At
mano-mano kasi yung pagbubuo nito, no? So, isa rin yan sa mga tinitignan namin kung paano ma-automate gamit yung mga bagong teknolohiya. Dahil kung, actually, explain ko lang. Lahat ito ginagawa gamit ang Excel. No? So, Excel. just imagine gaano kadaming Excel ang Totoo. ginagamit para mabuo ito. No? So, iniisip ko nga, in the future, gumamit na lang tayo ng mga bagong teknolohiya na para mas transparent, mas mabilis, at pagbubuin ng budget, hindi na aabot pa ng 1 linggo para buuin yung budget. Opo. At wala nang kumbaga hindi na pwedeng mag-insert mag-insert siya sabi ko Oo, parang ganito. oo. Kumbaga So, wala kasi- nang pwedeng magmagel, 'di ba? Buti bang Correct, binigay ko correct. ni isa, Tama. Senator, kasi nung nakaraang dalawang budget, yung hindi na ito yung 24 at 23, biglang sumulpot sa BICAM kasi yung AKAP. Wala yun sa hearing ng Senate, wala din doon sa Kamara, bigla na lang sa BICAM yung AKAP. So, walang AKAP version po dito, Senator. Wala. Kung masundan nyo yung BICAM natin, wala namang ganun na lumabas. At very strict nga kami. At, kung nasundan nyo, diba, may mga proposals na hindi namin tinanggap rin. So, hindi na lahat naman dapat reflected sa BICAM. Opo. Ako last, isa na lang- sige. Ako last question na lang kay Senator Gatchalian. Sa lahat po ng mga nabanggit nyo kanina, tiwala po kayo na walang mabivito ang presidente. Tiwala ako na walang mabibito dito sa budget na ito dahil unang-una coordinated to. Isa rin yun sa mga ginawa namin, coordinated with the executive. So hindi lang kami gumagawa ng sariling decision but kino-coordinate rin natin sa executive para maganda yung kalalabasan ng budget. Senator, kasi kanina sabi niyo ho, may mga agencies pa na nagpapahabol. Bukod na sa Department of Agriculture na tinanggap niyo naman po dahil correction apparently nung listahan ng farm to market roads, meron pang DOST, DepEd. Meron din hubang mga politiko na nag-attempt na magpa-insert pa o maghabol pa? Meron din. Meron. Congressman, Senador. Wag ko na, ayoko na sabihin, no? But Okay, meron din. Nakakuha ko maraming text. Pero ako, dinidiretso ko sila na hindi na pwedeng yung dating gawi o yung nakagisnan natin. Sabi ko, hindi na pwedeng nakagisnan natin na sa BICAM nagpapasok pa ng mga projects. No? Hindi ko na sabihin kung sinong politiko o kung mayor man, governor o ano. Marami kasi pag politiko, marami yan. Pero Pero Senator, sabi ko, diretsuhan na. Sabi ko, hindi na yan pwedeng gawin ngayon. Anong mga nung uri ng nagpapa- proyekto to, Senator Gatchalian? Iba-iba May mga legitimate naman. In fairness, legitimate. No? For example, school buildings. Let's say, meron silang local college. Gusto nilang ma-expand yung kanilang local college. So, legitimate to. Wala tong ghost project o wala tong flood control o wala. Mga legitimate to. Pero ang aking punto sa kanila, hindi na natin pwedeng gawin yan sa BICAM. Dapat kausapin yung inyong RDC, kausapin kung DepEd yan, kausapin yung DepEd at dumaan tayo sa proseso. so naghahabol po sila nung nasa BICAM na. At wala kayong Meron sa pinagbigyan. BICAM. Meron. Hindi ko na sasabihin kung sino kasi kakaya naman. But meron. At wala kayong So pinagbigyan. transparency, kami. dapat Well, sabihin nyo. makikita mo naman kung pinagbigyan yan. Di ma-manifest ko sa floor, di ba? Kung Apa. ma-manifest ko sa BICAM. Good, very good. So hindi ba kasama dapat sa transparency yun? Ilabas ninyo yung text ng mga nagre-request akala ko yung pangalan. sa BICAM. Hindi na kawawa naman siya. In fairness naman sa kanila, legitimate. Hindi Apa. naman to Sen. hindi naman to yung flood control tapos kakausapin contractor. Hindi naman. Pero Marami ang ano dito. lang kasi, pero diba, Senator, Senator, kung kailan tapos na lahat, tsaka tsaka- pa sila magpapadala ng At saka sir, message. yung sa flood control naman, legitimate request din na upaponduhan mo ito. Do not sa implementation tayo nagkakatalo eh. Legitimate request Yun ang din problema rin. May mga ahensya rin May mga ahensya nagte-text rin sa akin. So hindi lang mga politiko, mga ahensya rin na nagre-request kung pwede madagdagan or pwedeng matulungan sila. Sabi ko hindi na pwede. In fact, ang ahensya, ang deadline namin sa kanila October 31. Apa. Ang Saka submission sa amin. Pero sarado na ang tindahan. In short, wala na talaga. Mahirap First time kasi ito na maging ganitong kahigpit kaya maraming naninibago pa. So next year talagang mag-i-issue na kami ng letter. Finish or not finish October 31. Pag Pass wala your kayong papers. binigay, pass your papers na. Saka, sir, diba- mahirap talaga, hirap. May pressure, mabigat. Nararamdaman po namin kayo, Senator Tsaka Gatchalian. suspect din yun, di ba, Senator? Siyempre, Suspicious kami naman gusto namin makatulong kahit legitimate. Pero we have to put discipline and order kung hindi magulo.
Saka sir, di ba suspicious yun pag maghahabol ka pa sa BICAM? Kasi pag hinabol mo sa BICAM, hindi dumaan sa budget hearing ng Senado at ng Kamara, walang scrutiny. Red flag yun. Correct, kaysa pa yon. Kaya ang mahirap doon, tatawagan namin sila. Matagal, no? Kasi ayaw mo rin naman na, like for example, sa DOTR yan, pinakamagandang example yan. Mahabang usapan yun, nung binigay sa amin ni Secretary Lopez, pinag-usapan namin, nag-usap pa kami, personal, kinakuusap ko siya, sabi niya, Sen, ito kasi yung para dun sa beep card. Pag hindi natin napondohan to, wala tayong beep card. Diba? At papasok na, diba, yung Google Pay, nandito na, yung Apple Pay, nandito na. So, ang gusto nila, yung cellphone mo, pwede mo nang gamitin as, yung, diba, sa ibang bansa, pang tap mo na lang. So, sabi niya, this is in preparation sa mga ganito. So, nakita ko naman na mahalaga, kaya pinayagan yung kanyang request na tama si Senator Loren. Actually, tama siya doon na nakaka-frustrate lang na may mga last minute. Opo. And with that, Senator, sana nakapahinga na kayo ng husto, nakabawi kayo ng pahinga matapos Yes, ang sobrang ilang sipag. pamorningan. Maraming salamat po, Senator. Thank you Maraming so salamat, much po. Tita. Merry Thank Christmas you. po. Merry Christmas. Hilingan, walang pinoproblema.